Dear Kuya Poy, ako po si Billy. At kung taga saan ako ay mas pipiliin ko na lamang po munang itago ito at ang iba pang detalye ng aking katauhan upang maproteksyonan ang aking pagkakakilanlan at ang isa pang importanteng taong involved. Bago ko po simulan ng kwentong ibahagi sa inyong programang Heart to Heart, ay hayaan niyo po muna akong magbigay babala sa lahat ng nakikinig at nanonood ng inyong programa. May parte po kasing sensitibo na maririnig at matutunghayan sa aking ikikwento. Kuya Poy, may girlfriend ako at parehas pa kami noon na nag-aaral sa kolehiyo. Isang taon na ang relasyon namin ng girlfriend kong itago na lamang natin sa pangalang Frances. At aminado akong hindi namin nasasabi sa aming mga magulang ang tunay na estado ng aming relasyon. Nangyari ang hindi ko malilimutang karanasan kasamang aking kasintahan nang imbitahan ko si Frances sa aming bahay dahil may birthday sa isa sa mga miyembro ng aming pamilya. Ang totoo po niyan, Kuya Poy, ay medyo nakainom ako. Habang ang girlfriend ko naman ay nakatambay at nagpapahinga sa kwarto dahil hindi siya sanay na makihalubilo sa maraming tao. At kahit nga nakailang baso na ako ng alak, ay alam ko sa sarili ko na hindi naman ako yung maituturing na lasing. Ang sumunod na pangyayari noong pagkakataon na yun ay ang nagtungo na ako sa kwartong tinatambayan ng girlfriend kong si Frances para silipin at kumustahin ang kalagayan niya. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin at bigla na lamang akong nag-init at naging agresibo nang makita ko ang aking girlfriend. At dahil hindi naman ito ang unang beses na may nangyari sa amin sa loob ng kwartong iyon, ay heto nga, muling naulit ang eksena. Kuya Poy, may nangyari nga po ulit sa amin ni Frances habang ang aking mga kamag-anakan at ilang kaibigan ay abala naman sa selebrasyon at inuman sa baba ng aming bahay. Siyempre may dalang kaba ang tagpong yun, pero dahil nga nasa kalagitnaan na kami ni Frances ng aming pagsisiping, sa hindi inaasahang pagkakataon ay may isang malakas na kalabog ang gumulat sa aming dalawa. Yun pala, ang senyales na may taong pumasok sa loob ng kwarto ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, Kuya Poy, dahil ang mismong nakahuli sa ginagawa namin ni Frances ay ang aking pang sariling ama. Kuya Poy, parehas nga kaming nagulat sa nangyari. At dahil nga doon ay parabang nanlamig ang aking buong katawan. At ang tanging mali ko lang talaga ay hindi ko inilak ang kwartong tinatambayan namin ni Frances. Agad namang isinara rin ni Papa ang kwarto nang makita niya nga kaming dalawa. Balak pala niya kasing kunin ang speaker sa kwarto dahil gagamitin ito para sa videoke kasama ang kanyang mga kaibigan sa baba. Sobrang hiyang-hiya ako, Kuya Poy, sa nangyaring yun at hanggang ngayon ay hindi pa rin ako kinikibo at kinakausap ni Papa tungkol dito. Hindi ko alam kung naikwento niya ito kay Mama dahil pakiramdam ko ay parabang iniiwasan din ako na kausapin ni Nanay. Alam ko, Kuya Poy, ang pinakaapektado sa nangyaring yun ay ang girlfriend kong si Frances. Pero para gumaan ang pakiramdam niya at mawala ang lahat ng agam-agam sa isipan niya, ay palagi ko na lamang siyang kinakausap. Aminado kasi ako na siya talaga ang totoong napahiya o naagrabyado. Kuya Poy, niyaya ko ng pakasalan si Frances, total ay nasa tamang edad naman na kami. Ang kaso nga lang ay parehas pa kaming walang mga trabaho at hindi pa rin naman kami tapos sa pag-aaral dahil may ilang semestre pa kaming natitira. Kung hindi naman po nakakaabala sa inyo ay gusto ko sanang humingi ng payo sa sitwasyong kinalalagyan ko ngayon.
at kung papaano ba ang tamang pag-handle sa problemang dala-dala ko pa rin until now. Hindi ko na kasi alam ang gagawin at hiyang-hiya na ako sa pamilya ko at lalong-lalo na nga sa girlfriend kong si Frances. Pauna na po ang aking pasasalamat sa pagkakataong mapili ninyo ang kwento ko sa araw na ito. Hanggang dito na lamang muna. Lubos na humihingi ng kapatawaran, Billy. Mga kapatid, napakinggan po natin kanina ang kwentong ipinadala nitong si Billy kung saan nga ay nahuli sila ng kanyang jowa habang sila ay mga estudyante pa na may ginagawa sa loob ng kanilang kwarto. Unang-una, ganito, kumalma ka Billy ha. Tingin ko ikaw ang nag-overthink sa ngayon at hindi lang si Frances ang iyong girlfriend. The fact na nandyan pa rin naman si Frances at hindi ka naman niya iniiwanan, yes, alam ko nahihiya siya. Yes, alam ko na talagang para siyang kung ikaw nga magulang mo. Oo, tatay mo yung nakahuli sa inyo, hiyang-hiya ka. Lalo naman siya, nasa ibang bahay siya. Pero ito lang naman ang may papayo ko sa'yo. No? Dahil kanina, dahil sa hiya, parang gusto mo nang yayain ng kasal itong si Frances. Huwag ganun. Ha? Huwag mong yayayain ng kasal ang isang tao nang dahil sa nahihiya ka or naaawa ka. Please. Isa pa, nasa eskwelahan pa kayo. Sabi mo nga may ilang semesters pa kayo na kailangan tapusin. Nabibigla ka sa desisyon mo, iho. Ha, Billy, wag. Okay, doon naman sa mga magulang mo dahil nga parang awkward. Of course, awkward yung nangyari na nahuli na meron kayong ginagawa na hindi pagawain talaga ng mga estudyante sa loob ng isang kwarto. Hindi nagsasalita ang papa mo at ang mama mo. Well, unahin na natin si papa mo. Okay? Mag-usap kayo ng lalaki sa lalaki. Humingi ka ng kapatawaran sa iyong ama. Dahil unang-una, kahit pa nga lalaki, ang tatay mo, alam mo, yung biruan lang naman yan sa mga kwentuhan, hindi, lalaki naman yung sa akin, wala mawawala. Papaano naman, mahal mo yung babae nandun, na-involved yung kasama mo. Of course, mali yung ginawa ninyo ni Frances. Okay? Mga nag-aaral pa kayo. Sabi mo, ilang semesters pa nga, nasa poder pa kayo ng mga magulang ninyo. Wala pa kayong mga trabaho, dineclare mo yan. Paaral at palamunin pa kayo ng inyong mga magulang. Kaya ganito, kausapin mo si papa mo, puso sa puso, heart to heart, lalaki sa lalaki, respeto at maging responsable naman kayong dalawa. Sa sarili ninyo at lalo na nga sa mga magulang ninyo. Dahil yan lang naman ang hinihiling namin mga magulang yung mag-aral kayo mabuti. Hinihiling ba ng lahat ng mga magulang na mag-uwi kayo ng pagkarami-raming medalya na halos mabali na ang leeg ninyo? Of course not. Hindi. Yung maging handa lamang kayo sa future. Alam mo naman dito sa atin sa Pilipinas, kapag nakapagtapos ka sa pag-aaral ng high school, ng college, ang hirap pa rin maghanap ng trabaho. Papaano pa kapag napurnada? Papaano pa kapag napigil yung pagtatapos mo sa pag-aaral ng dahil sa unwanted pregnancy? Yung ganyan na ginagawa ninyo, masarap yan. Totoo yan. Nga lang, iwan nyo na muna sa mga mag-aasawa yung gawaing mag-asawa at ang responsibilidad nyo bilang mga estudyante, bilang mga mag-aaral ay mag-aral. Okay? Yun na muna. Hindi na nga kayo pinigilan na mag-boyfriend, mag-girlfriend. 'Di ba? At least have the respect, have the responsibility to yourselves and to your families na tatapusin ko kung ano muna yung priority ko. Yun ang makapagtapos sa pag-aaral. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,